Iyon ay tila ba isang mahabang buntong hininga para kay Jenny Diaz. Isang dalagang labis ang pagod sa pagkikipaglaban sa mga bagay na matagal nang hindi niya kayang baguhin. Sa Bacolod City, kung saan tila humihinga ang bawat sulok sa tamis ng asukal at alat ng pawis ng mga manggagawa, ay nakatayo ang lumang bahay ng mga Diaz. Isang bahay na minsang naging sagisag ng ginhawa, ngunit ngayon tila isang paalala ng mga utang at pagkatalo. Sa labas naririnig ang mahinang hampas ng hangin sa mga tubo at ang araw ay tila nag-aapoy sa tindi. Sa loob ng siling, nakaupo si Marites Diaz, ina ni Jenny, sa gilid ng kama. Ang mga mata nito'y namumugtog at sa bawat tikbi ay tila may bahagi ng kanyang lakas na unti-unting lumalayo. "Jenny anak, wala na tayong ibang paraan," mahina niyang sabi, halos basag ang tinig. "Kung hindi mo tatanggapin ang kasunduan, mawawala sa atin ang bahay, pati ang maliit nating negosyo." Tahimik lamang si Jenny. Sa kanyang mga daliri ay may mga bakas ng luma at murang singsing. Ang tanging alaalang iniwan ng kanyang yumaong ama. Sa labas, naririnig niya ang yabag ng mga trabahador ng asyenda. Ang mga sigaw na tila musika ng paghihirap. "Mama," halos pabulong niyang sabi, hindi tumitingin. "I'm just a phone, Mama. Hindi ako laruan. Hindi ako pwedeng ipilit sa isang lalaking hindi ko naman mahal." Sumulyap si Marites, puno ng awa at takot. "Pero mabait daw si Jadon. Anak, minsan kailangan mong isakripisyo ang puso para mabuhay." Napapikit si Jenny. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat. Ang katotohanan kailangan niyang magpakasal sa isang estranghero o ang ideya na yun lamang ang paraan para manatiling buo ang natitirang dangal ng kanilang pamilya. Nang gabing yun, dumating ang liha mula sa Suarez Group of Companies. Malinis ang papel, mabigat ang tinta, at ang bawat salitang nakasulat ay tila may bigat ng kapangyarihan. Nakasaad doon ang kasunduan. Ang pamilya Diaz ay mapapalaya sa lahat ng utang sa kondisyon na si Jenny ay ipapakasal sa apo ng tagapagmana ng kumpanya, si Jadon Suarez. Walang pagdududa. Yun ay kasunduan ng mga matatanda. Isang kontrata ng utang at pangalan, hindi ng puso. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jenny na ang tadhana ay hindi laging makatao. Minsan, ito'y isang ahas na tahimik na pumupulupot hanggang sa wala ka ng ibang magawa kundi ang tanggapin ang paghinga ng takot. 2 araw bago ang kasal, dinala siya ng kanyang ina sa Suarez Mansion. Isang malawak na bahay na tila simbahan ng kayamanan. Bawat haligi marmol, bawat kisame may ginintuang palamuti. At sa bawat kislap ng chandelier, tila may mga matang nakamasid. Hinuhusgahan siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Jadon Suarez. Matangkad, maamo ang muka, ngunit malamig ang mga mata. Nakasuot ito ng puting barong, malinis, disente, ngunit sa ilalim ng tikas nito, may bahid ng pagod at lungkot na hindi maitago. "Miss Diaz," malamig nitong bati. "I was told you've agreed to this arrangement." Halos hindi makatingin si Jenny. "Yes, for my family," mahina niyang sagot. Tila sinukat ni Jadon ang bawat salita niya. "Then, let's make one thing clear. This marriage is for convenience. I don't believe in love. You'll have my name, my protection, and whatever comfort you need. But don't expect anything more." Ramdam ni Jenny ang hapdi. Parang bawat salita'y pako na ipinako sa pagitan nila. Ngunit kahit gusto niyang sumigaw, ngumiti na lang siya. Pilit at tinutok ang tingin sa lupa. "Hindi ako maasa, Ania. Gusto ko lang makabayad sa utang." At doon nagsimula ang kanilang katahimikan. Isang uri ng kapayapaang mabigat, gaya ng hangin bago magbagyo. Dumating ang araw ng kasal. Sa simbahan ng San Sebastian, nagkalat ang mga bisita, mga negosyanteng nakaputing barong, mga babaeng may suot na alahas na tila mga bituin. Ngunit sa gitna ng marangyang tanawin, si Jenny lamang ang tila wala sa lugar. Nakasalampak sa kanya ang bestida ng pagkabihag. Habang tinutugtog ang Ave Maria,
Hindi mapigilan ni Jenny ang mapaluha. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa takot. Sa bawat hakbang patungo sa altar, naririnig niya ang bawat tibok ng puso niyang nagmamakaawa ng kalayaan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, siya at si Jadon, may kakaibang kuryente sa pagitan nila. Hindi yun pagmamahal. Isa yung pag-unawa. Pareho silang biktima ng kasunduang nilikha ng mga magulang nilang parehong hindi na narito upang ipaliwanag kung bakit. Pagkatapos ng seremonya, isang mahigpit na kamay ang inabot ni Jadon. Malamig, ngunit matatag. From this day on, you are Mrs. Suarez. Sabi nito. And I will do my duty. Duty, hindi pag-ibig. Hindi pangako ng puso. At yun ang huling salitang tumatak sa isip ni Jenny habang hinahagisan sila ng bulaklak ng mga bisita. Mga bulaklak na tila abo sa hangin. Sa Suarez Mansion, naging malamig ang bawat araw. Tahimik ang hapagkainan, formal ang bawat usapan. Si Jadon laging abala sa negosyo, tahimik, eksakto, walang bahid ng lambing. Si Jenny naman ay madalas sa hardin. Sa piling ng mga bulaklak na tila siya lamang ang nakakaunawa. Ngunit sa mga gabing tahimik, naririnig niya ang mga yapak ng lalaki. Lumalakad sa beranda, nag-iisa, tila may binabantayan sa dilim. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Lumabas siya dala ang manipis na shawl at nadata niya si Jadon sa ilalim ng ilaw ng buwan. Jadon, mahinahon niyang tawag. Hindi ka pa natutulog? Lumingon ito, bahagyang nagulat. Hindi rin naman ikaw. Sagot niya, lumapit si Jenny. Mahina ang tinig. Pwede bang kausapin kita? Hindi bilang asawa, pero bilang tao. Tahimik sandali si Jadon bago tumango. Go ahead. Bakit parang galit ka sa mundo? Tanong ni Jenny. Sa lahat ng bagay, laging may pader. Hindi ka ba napapagod? Matagal bago ito sumagot. Because walls protect you. Malamig nitong sagot. When you lose something you love, you'll understand why people build them. At doon, naramdaman ni Jenny ang lalim ng sakit sa boses ng lalaki. Isang tinig na tila pinagmula ng sugat na matagal nang tinatakpan ng yelo. Pero minsan, mahina niyang sabi. Walls also keep people out. Tumalikod si Jadon. You shouldn't care, Jenny. You're only here because of an agreement. Ngunit sa gabing yun, hindi na siya nakatulog. Hindi dahil sa malamig na salita ni Jadon, kundi dahil sa tono nito. Hindi yun galit. Hindi yun pighati. Lumipas sa mga linggo sa katahimikan ng asyenda, unti-unti niyang nakilala si Jadon. Ang lalaking akala niya'y bato ay may lambing sa mga manggagawa. Alam niya ang bawat pangalan ng mga ito, tinutulungan sa oras ng bagyo, nag-aabot ng pagkain sa mga bata ng asyenda. Ngunit sa sarili, nanatili siyang sarado. Isang hapon, nakita ni Jenny na nakatulog ito sa veranda. Nakabukas ang laptop, puro mga business report. Nilapitan niya ito. Maingat na tinakpan ng kumot. Ngunit bago niya maalis ang kamay, nagmulat ito ng mata. Jenny? Mahina nitong sabi. Why are you doing this? Because I care? Bulong niya, halos hindi niya namalayan. You shouldn't. Sagot nito. Ngunit sa boses nito ay may halong takot. Takot na baka totoo ang kabutihan ng babae sa harap niya. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Minsan nahuli ni Jenny ang mga matang nakatingin sa kanya habang nag-aalmusal. Minsan, may bahagyang ngiti sa labi ni Jadon kapag nasasabi niyang mayabong ang mga bulaklak sa hardin. Minsan kapag umuulan, naririnig niyang tumutugtog ito ng lumang piyesa sa piano. Isang musika ng pangungulila. At sa bawat araw na lumilipas, hindi niya namamalaya na ang padera sa pagitan nila ay unti-unting nabibita. Ngunit gaya ng lahat ng mga kwento, may darating na unos. At ang unos na yon ay may pangalang Clara. Habang abala si Jenny sa pag-aalaga ng mga bulaklak,
Napansin niya ang isang itim na kotse na pumarada sa tapat ng gate. Mula rito, bumaba ang isang babae. Matangkad, marikit, nakasuot ng kulay ginto at ang bawat hakbang ay may kumpiyansa na parang pag-aari niya ang mundo. Si Ma'am Clara raw, ang dating fiancé ni Sir Jadon. Bulong ng isa sa mga kasambahay. Halos mabitawan ni Jenny ang hawak na gunting. Dating fiancé, dalawang salita. Ngunit tila si Bata sumaksak sa gitna ng kanyang dibdib. Sa loob ng sala, naroon si Jadon, nakatayo. Bagyang nagulat ngunit hindi nagpakita ng emosyon. Jadon, malambing nitong bati. It's been 2 years. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa puso ko kapag nakita kitang muli. Tahimik si Jadon, sumulyap si Jenny. Clara, Mahinahon niyang sagot. you shouldn't be here. Ngumiti ang babae. I came back for you. Ang mga salitang yun ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sumulyap si Clara kay Jenny. Sinusukat siya mula ulo hanggang paa. So ikaw pala si Mrs. Suarez. Aniya, malamig. I've heard so much about you. Hindi alam ni Jenny kung paano tatayo ng maayos. Ramdam niya ang matalim na tingin ng babae. Isang tingin kayang pumatay ng pag-asa. Yes, mahinang sagot niya. Ako nga. I never loved you. You know that, right? Bulong ni Clara. Napasinghap si Jenny. Ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng kahinaan. Maybe not. Sabi niya, mahina ngunit matata. That love isn't something you can own, Clara. Sometimes, it grows where it least wanted. Lumipas sa mga araw at tila unti-unting nagbago ang ritmo ng bahay. Madalas nang naroon si Clara, dinadalan si Jadon ng mga papeles. Sinasabing ito raw ay tungkol sa negosyo. Ngunit alam ni Jenny, higit pa yun sa negosyo. Minsan naririnig niya ang halakhakan ng dalawa sa veranda. Minsan nakikita niyang magkasabay silang naglalakad sa paligid ng asyenda. Sa bawat sandaling ganon, tila may bahagi sa loob ni Jenny na unti-unting namamatay. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Tahimik siyang nag-impake ng ilang gamit. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Jadon. You're leaving? Malamig nitong sabi. Wala akong karapatan dito, Jadon. You can be with her. She's the one you love. Tahimik ang sandali. You think it's that simple? Tanong ni Jadon. You think I can just let it go after you turn my house into a home? Napatigil si Jenny. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Jadon. Mabagal. Bawat hakbang ay mabigat. I tried not to care. Bulong niya. I tried to keep the walls. But you ruined that. And now, I can't imagine this place without you. Tumulo ang luha ni Jenny. Jadon. You're my wife, Jenny. Maybe not my choice at first, but now, because I want you to be. At doon, bumigay ang lahat ng pader sa pagitan nila. Niyakap siya ni Jadon. Mahigpit. Totoo. Walang pag-aalinlangan. Ang gabi ay tila huminto at ang buwan ay naging saksi sa unti-unting paghilom ng dalawang pusong nasugatan ng kasunduan. Ngunit kahit sa pag-ibig, laging may anino. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik si Clara, dala ang isang dokumento. You see, Jadon? Malamig na sabi niya. I'm not just here for you. I'm here to claim what was taken from me. Nakasaad sa kontrata na kung hindi matutuloy ang orihinal na kasal nila, maaaring bawiin ng pamilya ni Clara ang ilang lupain ng Suarez sa Silay. Hindi dahil sa pagbabanta na tigilan si Jadon, kundi sa katotohanan na matagal na niyang iniiwasang harapin. Ang mga kasalanang ginawa ng kanyang pamilya, ang pagkansela sa engagement nila ni Clara, ay hindi lang dahil sa puso, kundi dahil sa politika ng negosyo. Jadon, mahina ang tinig ni Jenny. Kung itong kailangan mong gawin para ayusin ang lahat, gawin mo. Hindi ko ipaglalaban ang isang bagay na hindi ko naman pag-aari. Ngunit umiling si Jadon. No, Jenny.
This time, I choose you. Lumapit siya. Hinawakan ng kamay ng babae. I spent years being the man everyone wanted me to be. But for the first time, I just want to be a man who can love freely. Even if it costs me everything. Naluha si Jenny. At sa sandaling yun, alam niyang totoo na ang lahat ng pinaghirapan nila. Hindi na ito kasunduan ng utang. Ito na ay kasunduan ng puso. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Dahil sa pagtutol ng pamilya ni Clara, maraming proyekto ang nahinto. Lumaganap ang chismis sa si Jadon ay nagkamali sa pagpili ng asawa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Jenny, matatag. Gaya ng mga bulaklak sa hardin na kahit bugbugin ng ulan ay muling bumabangon. Isang gabi, dumating si Clara sa mansyon. Lasing, luhaan. "You should have been mine, Jenny." Umiiyak nitong sabi. "Bakit kailangan mong dumating?" Lumapit si Jenny. Hinawakan ito sa balikan. "Clara, minsan hindi natin makukuha ang lahat ng gusto natin. Pero ang pag-ibig, hindi yan laban na may panalo o talo. Pareho tayong nasaktan." Tahimik si Clara bago tuluyang umalis kinabukasan at mula noon, hindi na siya muling bumalik. Lumipas ang mga taon, ang Suarez Group ay muling bumangon. Hindi sa pamimilit, kundi sa pagkakaisa. Si Jenny ay natutong tumulong sa mga proyekto para sa mga trabahador, habang si Jadon ay mas madalas nang ngumiti. Isang hapon, habang naglalakad sila sa asyenda, hinawakan ni Jadon ang kamay ng kanyang asawa. Do you regret marrying me? Tanong niya. Ngumiti si Jenny, marahan. No, because in pretending, I found something real. Tumingala siya sa langit, kung saan sumasayaw ang mga ulap sa liwanag ng araw. Alam mo, Jadon, minsan iniisip ko, kung hindi tayo pinilit noon, baka hindi tayo nagkita. Siguro kailangan talagang masaktan muna ang puso para matutong umibig. Ngumiti si Jadon at marahang hinaplos ang buhok niya. Then maybe pain isn't always the enemy. Sometimes, it's the beginning. Sa paglubog ng araw sa Bacolod, ang mga dahon ng tubo ay sumasayaw sa hangin. At sa bawat hampas nito, tila binubulong ang mga alaala ng nakaraan. Ang sakit, ang takot, at ang paghilo. Nakatayo sina Jenny at Jadon sa gitna ng asyenda, magkahawak kamay. Sa kanilang likod, ang lumang bahay na minsang naging kulungan ay ngayon tahanan na ng katahimikan. Wala na ang mga pader, wala na ang mga kasunduan. Ang natira na lang ay dalawang pusong sabay na humihinga. For the first time, Bulong ni Jadon. I feel free. Ngumiti si Jenny at marahang inilapat ang ulo sa balikat nito. Freedom isn't about being alone, Jadon. It's about finding someone you can be yourself with. Hinalikan siya ng lalaki sa noo. Isang halik ng kapayapaan, hindi pag-aari. At sa paligid nila, sumabay ang mga kuliglig. At sa paligid nila, sumabay ang mga kuliglig, ang ihip ng hangin at ang katahimikan ng lupa. Sa dulo ng lahat ng kasinungalingan, natagpuan nila ang totoong pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na hindi pinakana. Sa dulo ng kasinungalingan, natagpuan nila ang totoong pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na hindi ipinanganak sa kilig, kundi sa sakripisyo. At habang unti-unting lumulubog ang araw sa Bacolod, isang bagay ang tiyak. Ang bawat puso na natutong magpatawad ay palaging manananahan. Ang bawat pusong natutong magpatawad ay palaging mananahan sa liwanag. Si Jenny na minsang alipin ng kasunduan ay ngayon kilala bilang Jenny Diaz Suarez. Isang babaeng ginagalang ng mga tao sa silay. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kababaang loob. Tuwing umaga, makikita siyang naglalakad sa palibot ng asyenda. Kausap ang mga manggagawa, nakikikain ng tinapay sa kubo, tumatawa sa mga bata. Ang dating senyorita, ngayon kasama na namin sa palengke. Biro ng isa sa mga trabahador at si Jenny ay tatawa lamang sabay sagot. Bakit naman hindi?
Ang kaligayahan hindi naman nasusukat sa distansya ng sahig at lupa. Si Jadon naman ay hindi na ang dating lalaking walang ngiti. Sa bawat pagpupulong ng kumpanya, makikita mo na ang bagong anyo ng lider. May tapang pero may puso. Natutunan niyang magtiwala hindi lang sa mga papeles o numero, kundi sa mga taong nagmamahal sa kanya. At sa bawat desisyong ginagawa niya, palaging kasama ang pangalan ni Jenny. Hindi bilang asawa sa titulo, kundi bilang katuwang sa buhay. Minsan, sa huling oras ng araw, sabay silang nakaupo sa ilalim ng lumang punong akasya. Sa harap nila, malawak na taniman ng tubo na tila alon ng berdeng dagat. Ang dami na nating pinagdaanan, sabi ni Jenny minsan, nakatingin sa kalangitan. Parang kahapon lang, gusto ko nang tumakas. Ngumiti si Jadon, marahang pinisil ang kamay ng babae. At ngayon? Ngayon gusto ko nang manatili, sagot ni Jenny. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Pagkatapos sa mga makahulugang salitang yon, ay hinalika ni Jadon ang mga labi ni Jenny. Mainit, malalim, at matagal yun. Tumigil lang silang dalawa nung kapwa na sila mahirapang huminga. Tahimik sandali si Jadon bago magsalita. Jenny, may bagay akong laging iniisip. Sabi niya. Kung hindi ka napilit noon, kung hindi nangyari ang lahat ng yun, sa tingin mo, magiging tayo pa rin? Ngumiti si Jenny. Malambing, may bahagyang lungkot sa mga mata. Siguro hindi, sagot niya. Pero baka doon nga maganda ang tadhana, Jadon. Hindi niya ibinibigay sa atin ang gusto natin. Binibigay niya ang kailangan natin. Ikaw hindi ko gusto noon. Pero ikaw palang kailangan kong makilala para maintindihan ang tunay na pag-ibig. Napayakap si Jadon sa kanya, mahigpit. Thank you, Bulong niya. for choosing to stay. Ngumiti si Jenny at sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang tibok ng pusong minsan ay sugatan, ngayon ay buo na. Lumipas pa ang mga taon, nagkaroon sila ng anak. Isang batang babae na pinangalanan nilang Clara Elise, hindi bilang pag-alala sa nakaraan, kundi bilang simbolo ng kapatawaran. Ayokong lumaki siya na puno ng galit, sabi ni Jenny. Gusto kong matutunan niya na minsan ng mga taong nanakit sa atin ang nagtuturo kung paano magmahal ng totoo. Tuwing gabi, bago matulog ang bata, binabasaan siya ni Jadon ng kwento. At sa bawat katapusan ng kwento, tinuturo niya ang bituin sa bintana. Anak, Sabi niya. lahat ng bituin dyan sa langit, dati raw mga sugatang puso. Pero kahit nasunog sila sa sakit, patuloy silang nagniningning. At si Jenny, habang pinagmamasdan ng mag-ama, ay palihim ng ngumiti. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat ng alaala. Ang simbahan, ang kasal na puno ng takot, ang gabi ng pag-amin, ang unos ng nagdaan, at ang paghilom na sinundan ng pag-ibig. Lahat ng yon parang isang mahabang tula ng buhay. May sakit, may lumbay, pero sa dulo may liwanag. Sa labas ng bintana, humahaplos ang hangin ng bakolod sa mga dahon ng tubo. At sa bawat ihip nito, tila may ibinubulong. Na minsan, kailangang mabasag ang ating puso para makapasok ang liwanag. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging marilag o madali. Minsan, ito'y dumadaan muna sa hirap bago maging ganap. At sa gitna ng gabi, habang payapa ang lahat, narinig ni Jenny ang tinig ni Jadon sa kanyang tabi. You know, Mahina nitong sabi. if I had to live my life again, I'd still choose that same broken path. If it means I'd still find you at the end of it. Ngumiti si Jenny, marahan at isinandal ang ulo sa balikat ng lalaki. Then maybe, bulong niya, our pain was never a curse. It was our way home. Pagkatapos lumabas ng mga salitang yon mula sa mga labi ni Jenny, ay isang malalim at matamis na halikan ang naganap sa pagitan nilang dalawa ni Jadon. Naghiwalay lamang ang kanilang mga labi
nang pareho na silang nawawala ng hangin para huminga ng maayos. At sa katahimikan ng asyenda, ang buwan ay nagniningning sa kalangitan. Saksi sa dalawang pusong minsang pinaghiwalay ng kasunduan, ngunit muling pinagbuklod ng tadhana. At doon, nagtatapos ang kanilang kwento. Hindi sa luha, kundi sa kapayapaan. Hindi doon talaga natapos ang lahat. Ang kapayapaang dumating sa buhay ni na Jenny at Jadon ay parang umagang may hamog, malamig, tahimik, ngunit may dalang pangakong panibagong simula. Ngunit tulad ng hamog, hindi rin ito palaging nananatili. May mga araw na kahit buo na ang puso, may mga alaala pa rin kumakato, hindi upang sirain, kundi upang subukin kung gaano na ito katatag. Lumipas ang ilang buwan matapos ipanganak si Clara Elise, ang mansyon ay napuno ng bagong tunog, iyakan sa madaling araw, tawa sa tanghali, at mga yabag ng isang batang unti-unting natututong maglakad sa malapad na pasilyo ng bahay. Ngunit sa kabila ng ligaya na iyon, may mga gabing gising pa rin si Jenny, nakatingin sa kisame. Tahimik na nakikinig sa paghinga ng kanyang asawa sa tabi niya. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Paano kung bumalik ang nakaraan? Isang hapon, habang nasa hardin si Jenny, may dumating na sulat. Hindi mula sa negosyo, hindi rin mula sa pamilya. Isang sulat na walang logo, walang pirma, at tanging isang linya lamang ang nakasulat. May mga kasunduang hindi nawawala kahit tapos na ang kasal. Nanlamig ang mga daliri ni Jenny habang hawak yon. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kirot na bumalik. Parang sugat na matagal nang naghilom. Biglang hinaplos. Hindi niya agad sinabi kay Jadon. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang tila mas madalas tumanggap ng tawag ang kanyang asawa. Mga tawag na agad nitong tinatapos kapag lumalapit siya. Hindi yun dating ganun. Hindi siya selosa. Ngunit may pakiramdam siyang may binubuo na namang pader. Hindi tulad ng dati, pero sapat para maramdaman. Isang gabi, habang pinapatulog nila si Clara Elise, biglang nagsalita si Jadon. Mababa ang tinig. Jenny, kung may bumalik mula sa nakaraan ko, may karapatan ka bang malaman? Napalingon si Jenny, hindi nagsalita agad. Depende, sagot niya. Bumalik ba para manakit o para humingi ng tawad? Hindi sumagot si Jadon at doon niya nalaman. May darating na panibagong pagsubok. Hindi ito tungkol kay Clara. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang lihim na kasunduang hindi kailanman ipinakita sa kanya. Isang kasunduang may kinalaman sa kapanganakan ng kanilang anak, sa lupaing minana, at sa pangalan na ngayon ay dala niya. At sa unang pagkakataon mula nang sila'y magpakasal, muling naramdaman ni Jenny ang takot. Hindi na bilang isang babaeng ipinagpalit sa utang, kundi bilang isang ina na handang lumaban. Dahil ngayon, hindi na lang puso niya ang nakataya. May isa pang buhay. Hindi agad sinabi ni Jadon ang buong katotohanan. Hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa takot. Takot na baka sa sandaling mabitawan niya ang mga salitang matagal niyang kinimkim, ay muling gumuho ang mundong pinaghirapan nilang buuin. Lumipas sa mga araw na tila mabigat ang hangin sa mansyon. May katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa na hindi na tulad ng dati. Hindi malamig, ngunit may distansyang hindi maipaliwanag. Si Jenny ay patuloy sa kanyang gawain bilang ina at bilang katuwang sa asyenda. Ngunit sa bawat ngiti niya sa mga tao, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Isang umaga, dumating ang isang lalaking hindi pamilyar sa mga kasambahay. Simple ang suot, puting polo, itim na pantalon. Ngunit may tindig na sanay sa mga lihim at usapan sa likod ng saradong pinto. Hinahanap ko po si Mr. Suarez. Sabi nito. Mahalaga pong pakay ko. Hindi na pinatagal ni Jadon ng paghaharap. Dinala niya ang lalaki sa lumang Silidaklatan, isang lugar na bihira na nilang puntahan. Doon, sa gitna ng alikabok ng mga lumang dokumento, lumabas ang katotohanang matagal nang naghihintay. May isa pang kasunduan.
Hindi ito tungkol sa kasal. Hindi rin tungkol sa negosyo. Isa itong kasunduan na nilagdaan ng lolo ni Jadon. Isang kasunduang nagsasaad na ang ilang lupain sa Silay ay maaaring kunin ng isang ikatlong partido. Kung sakaling ang tagapagmana ng apelyedong Suarez ay magkaanak ng hindi dumaan sa orinal na linya ng kasunduan. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Jadon. Ang ibig sabihin, Sagot ng lalaki. ay may mga taong handang gamitin ng bata para bawiin ang lupa. Hindi ninyo kasalanan, pero kayo ang magiging daan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jadon. Sa isip niya, biglang bumalik ang lahat. Ang mga desisyong ginawa ng mga matatanda, ang kasunduang hindi niya pinili, at ang anak na ngayon ay posibleng maging kasangkapan ng kasakiman. Nang gabing yun, hindi na niya kinaya. Sinabi niya ang lahat kay Jenny. Tahimik lamang ang babae habang nakikinig. Walang sigaw, walang luha. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa, parang may hinahaplos na sugat sa loob ng kanyang dibdib. So, maaring gamitin ang anak natin bilang dahilan para kunin ang lupa? Mahinang tanong ni Jenny. Tumango si Jadon. At kung mangyari yun, hindi lang negosyo mawawala. Mawawala ang tahanan ng maraming tao. Napahawak si Jenny sa dibdib niya. Hindi siya natakot para sa sarili. Natakot siya para sa anak nila. Para sa mga taong umaasa sa kanila. Para sa buhay na pilit nilang pinoprotektahan. Kailangan nating lumaban. Matatag niyang sabi. Hindi para sa lupa, kundi para sa anak natin. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang lihim na laban. Mga dokumentong hinukay. Mga lumang saksi na kinausap. Mga lihim na kasunduan na unti-unting binubunyag. At sa bawat hakbang, mas lalong lumalalim ang pag-unawa ni Jenny sa mundong pinasok niya. Isang mundong hindi sapat ang kabutihan, kailangan din ng tapang. Ngunit hindi lahat ng laban ay nilalabanan sa korte o papel. Isang gabi, habang tahimik ang buong mansyon, may kumatok sa pinto ng kwarto ni Jenny. Pagbukas niya, laking gulat niya nang makita ang isang babaeng matagal na niyang hindi inaasahang muling makita. Payat, maputla, ngunit pamilyar ang mga mata. Clara? Mahina niyang sabi. Hindi ako pumunta rito para manggulo. Nanginginig na tinig ng babae. Pumunta ako rito para magbabala. At sa sandaling yon, alam ni Jenny na ang laban na kanilang kinakaharap ay mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib kaysa sa inaakala nila. Hindi agad pinapasok ni Jenny si Clara. Ilang segundo siyang nakatayo sa may pinto, nakatingin sa babaeng minsang naging anino ng kanyang pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng mga kamay nito at ang takot na pilit itinatago sa likod ng tapang, tumabi siya at marahang nagsalita. Pasok ka. Umupo si Clara sa gilid ng sofa, parang batang napagalitan ng tadhana. Hindi ko alam kung paano sisimulan, sabi niya, halos pabulong. Pero may mga taong gumagalaw sa likod ninyo. Mga taong matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon. Tungkol sa lupa? Sagot ni Jenny, diretso. Tumango si Clara. At tungkol sa anak ninyo? Parang may humigpit sa dibdib ni Jenny. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, umupo siya sa harap ng babae. Tuwid ang likod, matatag ang tingin. Sabihin mong lahat. Isinalaysay ni Clara ang mga narinig niya. Mga pulong na hindi nakarehistro. Mga pangalan ng taong may hawak ng lumang kasunduan. At ang plano nilang gamitin ang butas sa kontrata para igiit ang karapatan sa lupa. Hindi nila kukunin ang bata, sabi niya. Pero gagamitin nilang pangalan niya, ang pagkatao niya, para palabasing labag sa kasunduan ng lahat. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ni Jenny. Huminga ng malalim si Clara. Dahil matagal na akong mali at pagod na ako maging ganun. Nang umaling si Clara, hindi agad natulog si Jenny. Tinungo niya ang kwarto ng anak nila. Tahimik na natutulog si Clara Elise. Mahigpit ang yakap sa maliit na kumot. Doon, sa gitna ng katahimikan, may isang desisyon na unti-unting nabuo sa puso ni Jenny.
Isang desisyong hindi niya inakalang kaya niyang gawin. Kinabukasan, kinausap niya si Jadon. Kailangan nating ilabas sa liwanag ang lahat. Sabi niya, hindi lang para sa atin, para sa mga taong apektado at para sa anak natin. Nagalinlangan si Jadon. Kapag ginawa natin yun, maraming pangalan ang madadamay. Maaring masira ang kumpanya. Ngumiti si Jenny, hindi nang mayabang, kundi nang malinaw. Kung ang katotohanan nasisira sa kanila, ibig sabihin, hindi sila dapat manatili. At doon niya nakita sa mga mata ng asawa ang paghanga, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang lalaki na muling natutong manindigan. Sinimulan nila ang lahat, isang bukas na pahayag, paglapit sa mga legal na ahensya at pag-anyaya sa mga saksi na matagal nang natatakot magsalita. May mga tumalikod, may mga nagbanta, may mga gabi na hindi makatulog si Jadon at may mga umagang pinipigilan ni Jenny ang luha para hindi ito makita ng anak. Isang araw, habang nasa opisina si Jadon, may dumating na mensahe kay Jenny. Isang litrato ng Gate Mansion. May nakapaskil na papel. Umalis na kayo habang may oras pa. Hindi niya agad sinabi kay Jadon. Sa halip, tinawagan niya ang mga tao sa asyenda. Kinausap niya ang mga manggagawa, ang mga lider ng komunidad, ang mga ina at ama na matagal nang naninirahan sa lupaing yon. Hindi ko kayo ipagpapalit, sabi niya. At hindi rin ninyo ako iiwan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang dumating ang suporta, mga pirma, mga salaysay. Mga alaala ng panahong ang lupa ay hindi negosyo, kundi tahanan. Ang laban ay hindi na lang kanila, naging laban na ng marami. Ngunit ang pinakamabigat na pagsubok ay dumating ng biglaan. Isang gabi, nagkasakit si Clara Elise. Mataas ang lagnat. Nanginginig ang maliit na katawan. Sa ospital, habang hinihintay ang doktor, napaupo si Jenny sa sahig. Hawak ang kamay ng anak. Doon, sa gitna ng takot at pagod, napagtanto niya ang pinakamahalagang katotohanan. Hindi niya kayang ipaglaban ng lahat kung mawawala ang pinakamahalaga. Dumating si Jadon, hingal galing opisina. Ni hindi na sila nag-usap, nagyakapan lang sila, mahigpit, parang doon lang sila humuhugot ng lakas. Nakaligtas si Clara Elise. At sa sandaling yon may isa pang desisyon na ginawa si Jadon. Kinabukasan, humarap siya sa lupo ng kumpanya. Kung kailangan kong bitawan ang posisyon ko para manatili ang katotohanan, gagawin ko. Sabi niya, hindi ko ipagpapalit ang kinabukasan ng anak ko sa katahimikan ng kasinungalingan. Tahimik ang silid, at sa katahimikan yon, unti-unting gumuho ang takot na matagal nang naghahari. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. May huling baraha ang kalaban. Isang pagdinig na maaaring magdesisyon sa kapalaran ng lupa. Isang pagdinig na maaaring magdesisyon sa kapalaran ng lupa, ng kumpanya at ng pangalan ng kanilang anak. At sa araw na yon, si Jenny ang tatayo sa harap. Hindi bilang Mrs. Juarez, kundi bilang isang ina na handang ibigay ang lahat para sa katotohanan. Maaga pa lamang ay gising na si Jenny. Tahimik ang mansyon, parang humihinga ng marahan. Nag-iipon ng lakas para sa araw na yon. Mula sa bintana, tanaw niya ang manipis na ulap na unti-unting hinihiwa ng liwanag. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Clara Elise. Walang kaalam-alam sa bigat na nakapatong sa balikat ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang hinaplos ni Jenny ang noo ng bata. Para sa'yo, bulong niya sa sarili. Sa bulwagan ng hukuman, hindi marangya ang paligid. Walang chandelier, walang marmol. Puro kahoy at katahimikan. Ngunit sa bawat bangko, may mga matang naghihintay. May tengang handang makinig. Naroon ang mga abogado. Ang mga kinatawa ng pamilyang may interes sa lupa. Ang ilang mamamahayag. At sa pinakaharap, ang hukom. Seryoso, walang bahid ng emosyon. Naupo si Jadon sa tabi ni Jenny. Hindi niya hinawakan ng kamay nito. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil pareho nilang alam na sa sandaling yun, kailangan nilang tumayo bilang magkahiwalay na tinig na may isang katotohanan. Tinawag ang unang saksi, mga dokumentong inilatag, mga lumang pirma,
mga petsa, mga pangalan. Unti-unting nabuo ang larawan ng isang kasunduang minana ng kasakiman. Isang kontratang isinulat ng mga taong matagal nang wala. Ngunit patuloy na bumibitag sa mga buhay ng natira. At dumating ang sandaling hinihintay. Tinawag si Jenny sa witness stand. Tumayo siya. Diretso ang likod, payapa ang mukha. Sa bawat hakbang papunta sa harap, parang binabalikan niya ang lahat. Ang takot sa simbahan, ang katahimikan sa mansyon, ang gabi ng pag-amin, ang unang iyak ng anak. Lahat yon ay nagtipon sa isang lakas na hindi niya inakalang meron siya. Ikaw ba si Jenny Diaz Suarez? Tanong ng hukom. Opo, sagot niya. May kinalaman ba sa kasunduang ito ang iyong anak? Huminga siya ng malalim. Sa papel, maaring ipinipilit nila. Pero sa katotohanan wala. Ang batay hindi kasangkapan. Siya'y bunga ng pag-ibig na pinili namin, hindi ng kontrata. May bulungan sa loob ng silid, tahimik ang hukom. Nauunawaan mo bang maaaring mawala sa inyo ang ilang ari-arian? Tanong pa nito. Opo, sagot ni Jenny, walang pag-aalinlangan. Ngunit mas naunawaan ko na kung mananatili ang kasunduang ito, mas maraming mawawalan. Ng tahanan, ng dangal, at ng kinabukasan. Ang lupa'y maaaring hatiin. Ang konsensya, hindi. Tinawag ang huling saksi, si Clara. Tumayo siya, payat ngunit matatag. Inilahad niya ang mga pulong, ang mga lihim, ang pananakot. Walang palamuti ang mga salita, puro katotohanan. Sa huli, tumingin siya kay Jenny at bahagyang tumango. Isang tahimik na paghingi ng tawad at isang pasasalamat. Lumipas ang oras, parang napakahaba ng bawat minuto. Nang sa wakas ay nagsalita ang hukom, tumigil ang lahat. At sa kasunduang ito, sabi nito, ay labag sa makataong prinsipyo at sa batas. Ipinapawalang bisa ang anumang probisyon na gagamit sa bata bilang dahilan o instrumento. Ang mga lupain ay mananatili sa ilalim ng pamamahala ng Suarez Group na may kondisyong pangkomunidad at malinaw na pananagutan. Hindi sumigaw si Jenny, hindi siya umiyak, napapikit lang siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga siya ng buo. Lumabas sila ng gusali na may liwanag na tila mas maliwanag pa kaysa umaga. Hinabol sila ng mga tanong, ng mga kamera, ng mga usap-usapan. Ngunit dumiretso lang sila pa uwi. Sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan at ng halakhak ni Clara Elise. Kinalong ni Jenny ang anak at doon niya tuluyang pinakawala ng lahat. Ang luha ng pagod, ng ginhawa, ng pasasalamat. Makalipas sa mga buwan, nagbago ang anyo ng hasyenda. May mga bagong patakaran, mas malinaw, mas makatao. May mga paaralang itinayo, mga klinikang binuksan. Hindi ito agarang himala, dahan-dahan itong hinabi ng pagtsatsaga. Si Jadon ay bumalik sa pamumuno, hindi bilang tagapagmana ng lumang pangalan, kundi bilang tagapangalaga ng bagong direksyon. Si Jenny naman ay nanatiling malapit sa mga tao, nakikinig, nakikibahagi, natututo. Isang hapon, sa ilalim ng punong akasya, sabay silang umupo. Tahimik ang paligid. Malayo ang taniman ng tubo, kumikislap sa araw. Kung babalikan natin ang lahat, sabi ni Jadon. May babaguhin ka ba? Ngumiti si Jenny. Siguro ang takot. Sana mas maaga kong natutunan na hindi ako nag-iisa. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Pero ang sakit? Hindi. Doon tayo natutong magmahal. Tumakbo si Clara Elise papunta sa kanila. Dala ang isang maliit na bulaklak. Inabot niya yon kay Jenny, sabay tawa. Tinanggap ni Jenny ang bulaklak. Simple, totoo. Sa paglubog ng araw, muling sumayaw ang mga dahon ng tubo. Walang kasunduang nakatali sa kanilang mga paa. Wala nang pader sa pagitan ng kanilang mga puso. Ang natira na lang ay isang tahanang pinili araw-araw ng tapang at pag-ibig. At sa katahimikan ng gabing yun, alam nilang hindi perpekto ang mundo, ngunit sapat na ang liwanag para magpatuloy. Tahimik ang gabi sa hasyenda. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi na kasinggaan ng dati.
Habang mahimbing ang tulog ni Clara Elise sa gitna ng kama, nakaupo si Jenny sa gilid. Pinagmamasta ng maamong mukha ng anak. May mga sandaling ganito, mga sandaling puno ng pasasalamat. Ngunit kasabay nito, ang isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi na yun takot sa pagkawala ng lupa. Hindi na rin takot sa mga kasunduan. Ito'y takot na baka balang araw, itanong ng anak nila ang mga bagay na matagal nilang itinago sa likod ng katahimikan. Isang hapon, habang naglalakad si Jenny sa palengke ng Silay kasama si Clara Elise, may isang matandang babae ang biglang humawak sa kanyang braso. "Ikaw si Mrs. Suarez, di ba?" Tanong nito, may ngiti ngunit may bigat ang tingin. "Opo," sagot ni Jenny, magalang. "Maganda ang ginagawa ninyo sa lupa," sabi ng matanda. "Pero sana, huwag ninyong kalimutan kung paano kayo nagsimula." Hindi na siya nakapagsalita, ngumiti lang siya. Pero habang naglalakad palayo, parang may kumurot sa puso niya. Paano nga ba sila nagsimula? Sa kasunduan, sa takot, sa pagpipilit. Hindi yun kwento ng pagmamahal na madali nilang ikukwento sa anak balang araw. Sa mansyon, nadatnan niya si Jadon sa beranda, nakatingin sa malayo. "May iniisip ka?" sabi ni Jenny. Tumango ang lalaki. May alok sa akin. Sagot nito. Isang international expansion. Malaking kita. Pero mangangahulugan yun ang paglipat natin. Baka sa ibang bansa. Napatingin si Jenny sa loob ng bahay, kung saan naglalaro si Clara Elise. "Gaano katagal?" tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ni Jadon. At hindi ko rin alam kung tama pa bang patuloy kung hinahabol ng mas malaki. Kung sapat ng meron tayo. Umupo si Jenny sa tabi niya. "Hindi kita pipigilan," sabi niya. "Pero gusto kong malinaw. Anumang desisyon, dapat kasamang anak natin. Hindi na tayo pwedeng mabuhay na parang may hinahabol na patunay." Tahimik si Jadon. "Alam mo ba?" sabi niya maya-maya. "Minsan pakiramdam ko, hindi pa rin ako karapat-dapat sa katahimikan na meron tayo." Tumingin sa kanya si Jenny. "Lahat tayo may multo," sagot niya. "Ang tanong, papayagan ba natin diktahan ng multo ang buhay ng anak natin?" Sa mga sumunod na araw, dumalas ang pagbisita ng mga kinatawan ng kumpanya. Mga proposal, mga numero, mga pangakong mas malaki, mas mabilis, mas prestihiyoso. Ngunit sa bawat papeles na inilalatag, mas lalong nararamdaman ni Jenny ang bigat ng responsibilidad. Hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang ina. Isang gabi, nagising siya sa iyak ni Clara Elise. Mataas ang lagnat nito. Habang hawak niya ang anak, biglang pumasok sa isip niya ang isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Paano kung hindi ko ito kayang ipaglaban sa susunod na unos? Kinabukasan, kinausap niya si Jadon ng masinsinan. "Ayokong lumaki ang anak natin na palaging lumilipat. Palaging hinahabol ng mas malaki." Sabi niya. "Gusto kong may ugat siya. May babalikan." Tumango si Jadon. "I think maybe this is the first time I'll say no to something big." Sagot niya. At sa sandaling yun, napagtanto ni Jenny na ang tunay na paglaki ay hindi palaging pag-abot. Minsan, ito'y marunong huminto. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pagsubok. Isang liham ang dumating mula sa Bacolod, mula sa isang lalaking hindi na nila inaasahang babalik sa kwento. Isang apelyedong matagal nang binaon sa nakaraan. At sa pagbabasa pa lamang ni Jenny ng unang linya, alam niyang ang katahimikang pinaghirapan nilang buuin ay muling susubukin. Hindi bilang mag-asawa, hindi bilang negosyante, kundi bilang mga magulang na kailangang harapin ang katotohanang may mga sugat na hindi basta nawawala, kahit gaano pa katagal ang lumipas. Tahimik ang umaga nang dumating ang liham. Hindi ito ipinadala sa opisina, hindi rin dumaan sa sekretarya. Direkta itong naiwan sa gate ng mansyon. Parang isang bagay na sadyang gustong iparamdam ang presensya nito bago pa man basahin. Matagal na tinitigan ni Jenny ang sobre. Walang selyo,
Walang logo. Isang pangalan lang ang nakasulat sa harap. Sulat kamay. Bahagyang nanginginig ang mga titik. Parang kamay ng taong matagal nang nagdadalawang isip kung itutuloy ba o hindi. Dahan-dahan niya itong binuksan. Jenny, hindi ko alam kung may karapatan pa akong sumulat. Pero kung may natira pang kahit kaunting puwang sa puso mo para sa katotohanan, sana'y pakinggan mo ako. Hindi ako babalik para manggulo. Babalik ako dahil may utang akong hindi ko nabayaran. Hindi sa pera, kundi sa pagkatao. Rafael. Naupo si Jenny Cecilia sa veranda. Ang pangalang yun ay parang alo na biglang humampas sa matagal ng tahimik na dalampasigan ng alaala. Rafael, kapatid ng kanyang ama. Ang lalaking matagal nang umalis sa kanila nung sila'y lugmok sa utang at sakit. Ang lalaking pinili ang sarili kaysa pamilya. Hindi niya agad sinabi kay Jadon. Hindi dahil sa lihim, kundi dahil sa bigat. May mga bagay na kailangang salubungin ng mag-isa bago ibahagi sa iba. Kinagabihan, habang pinapatulog nila si Clara Elise, biglang nagsalita si Jenny. May dumating na liham, sabi niya. Tumigil si Jadon sa pagkukwento. Wala kanino? Sa tiyuhin ko, sagot niya. Gusto niya makipagkita. Tahimik si Jadon. Anong pakiramdam mo? Huminga si Jenny ng malalim. Parang may pinto ang matagal ko nang isinara. At ngayon, may kumakatok. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang utos, walang pagpigil. Kung handa ka, sabi ni Jadon. sasamahan kita. Ngunit umiling si Jenny. Hindi muna. Kailangan ko munang harapin ito bilang anak, hindi bilang asawa. Nagkita sila ni Rafael sa isang maliit na karinderya sa Bacolod. Walang dramang eksena, walang yakapan. Tanging dalawang taong may iisang dugo, ngunit magkaibang landas. Tumanda na si Rafael. May mga kulubot sa noo, may bahid ng pagsisisi sa mga mata. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Sabi niya agad. Hindi ko alam kung deserve ko pa yon. Bakit ka bumalik? Tanong ni Jenny, diretso. Dahil sa anak mo. Sagot niya. May nalaman akong bagay na maaaring makaapekto sa kanya balang araw. Nanlamig si Jenny. Tungkol saan? Tungkol sa tunay na pinagmula ng utang ng pamilya ninyo. Sabi ni Rafael. At kung sino talaga ang nakinabang. Unti-unting luminaw ang katotohanan. Ang utang na minsang nagtulak kay Jenny sa kasunduang ayaw niya ay hindi lamang bunga ng malas o maling desisyon ng kanyang ama. May mga papeles na pinirmahan si Rafael noon sa ngalan ng pamilya, kapalit ng pansariling pakinabang. At ang mga papeles na yon ay maaaring muling buhayin ng mga taong matagal nang nagmamasid sa galaw ng Suarez Group. Hindi ko sinabi noon dahil duwag ako. Amin ni Rafael. At ngayon, babayaran ko yun. Kahit ako ang mawalan. Umuwi si Jenny na mabigat ang dibdib. Ibinahagi niya lahat kay Jadon. Walang galit ang lalaki. Tanging pag-unawa at isang mabigat na buntong hininga. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Sabi ni Jadon. Tungkol ito sa kung paano natin poprotektahan ang kinabukasan. Ngunit ang tanong ay paano? Sa mga sumunod na linggo muling bumalik ang tensyon sa kanilang buhay. May mga taong muling nagparamdam. May mga dokumentong gustong ipahukay. At sa gitna ng lahat ng yun, si Clara Elise ay patuloy na lumalaki. Natutong magsalita, natutong tumawa. Walang kaalam-alam na ang kanyang pangalan ay muling binabanggit sa mga lihim na usapan. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Jenny ang anak na natutulog, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi niya kayang burahin ang nakaraan, ngunit kaya niyang baguhin kung paano ito haharapin. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyong hindi inaasahan ni Jadon, ni Rafael, ng sino man. Ibubunyag niya ang buong katotohanan, hindi sa korte, hindi sa media, kundi sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa komunidad na minsang nakakita sa kanila bilang pamilya na bumagsak at ngayon tinitingala. Dahil minsan ang pinakamalakas na depensa ay ang pagiging tapat.
At sa paglalakad niya patungo sa bulwagan ng bayan, hawak ang kamay ng kanyang anak. Alam ni Jenny na ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay hindi na tungkol sa pagtakbo mula sa anino, kundi sa pagtayo sa liwanag kahit pa masakit ang init nito. Tahimik ang bulwagan ng bayan nang pumasok si Jenny. Hawak ang kamay ni Clara Elise. Walang entablado, walang mikropono. Tanging mga upuang kahoy, mga mukhang pamilyar. At mga matang sanay sa pakikinig ng chismis, ngunit bihirang makinig sa buong katotohanan. Nasa gilid si Jadon, hindi bilang tagapagsalita, kundi bilang saksi. Isang presensyang tahimik ngunit matatag. Tumayo si Jenny sa gitna. Huminga siya ng malalim at sa sandaling yon, nawala ang lahat ng titulo. Hindi na siya Mrs. Suarez. Hindi na siya asawa ng may-ari ng lupa. Isa na lamang siyang anak, pamangkin, ina. Isang babaeng may pasaning matagal nang hinihila ng nakaraan. Hindi ako narito para magpaliwanag ng negosyo. Panimula niya. Narito ako para magsabi ng totoo. May gumalaw sa mga upuan, may mga bulong, ngunit nagpatuloy siya. Ang utang na minsang naging dahilan ng kasunduang hindi ko pinili ay hindi lamang dahil sa kahirapan. May mga desisyong ginawa sa aming pangalan. Mga papeles na pinirmahan ng walang pahintulot ng lahat. At ang katahimikan namin noon ay naging sugat ngayon. Hindi niya tinuro ang tiyuhin. Hindi niya binanggit ang buong detalye ng kasalanan. Ngunit malinaw ang mensahe, may pananagutan at may pag-ako. Hindi ko ito'y binubunyag para maghugas kamay. Sabi niya, ibinubunyag ko ito dahil ayokong lumaki ang anak ko na dala ang kasalanang hindi niya ginawa. May isang matandang lalaki ang tumayo. Isa sa mga matagal ng manggagawa sa lupa. Kung ganito ang totoo, wika nito, bakit ngayon lang? Napatingin si Jenny sa kanya. Dahil ngayon ko lang kayang tumayo, sagot niya. At dahil ngayon ko lang natutunan ang katahimikan, ay minsan kasabot ng kasinungalingan. Walang palakpakan, walang sigawan. Ngunit may nangyari sa loob ng bulwagan. Isang uri ng paglipat ng hangin. Ang mga tao hindi agad naniwala, ngunit hindi rin tumalikod. At sa mundo ni Jenny, sapat na yun bilang simula. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na sila hinahabol ng mga lihim na dokumento. Hindi na rin umuugong ang mga pananakot. Hindi dahil natakot ang kalaban, kundi dahil nawala ang kapangyarihang itinatago. Si Rafael ay humarap sa mga kinauukulan. Hindi bilang bayani, hindi rin bilang biktima. Bilang taong handang akuin ang bigat ng nagawa. Hindi na siya muling bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang isang liham kay Jenny. Maikli, diretso, walang drama. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging totoo, kahit uli na. Sa mansyon, mas tahimik ang mga gabi. Hindi na mabigat. Hindi na puno ng kaba. Si Clara Elise ay lumaking mausisa, maraming tanong, maraming tawa. Isang gabi habang binabasahan siya ni Jadon ng kwento, bigla itong nagtanong. Mama, totoo bang may mga bagay na masakit pero tama? Nagkatinginan sina Jenny at Jadon. Lumapit si Jenny at umupo sa tabi ng anak. Oo, sagot niya. At kapag dumating ang araw na kailangan mong pumili, pipiliin mo ang tama, kahit masakit, dahil doon ka magiging malaya. Lumipas sa mga taon, hindi perpekto ang mundo. May mga bagyong dumating, may mga araw na kulang ang ani, may mga desisyong hindi agad nagbunga. Ngunit sa bawat umaga, may isang bagay na nanatili. Ang pakiramdam na ang kanilang tahanan ay hindi na itinayo sa takot, kundi sa katotohanan. Isang hapon, sa ilalim ng punong akasya, muling umupo sina Jenny at Jadon. Mas tumanda na sila, mas tahimik at mas buo. Kung babalikan ko ang lahat, sabi ni Jadon. Hindi ko nahihilinging mas madali sana. Ngumiti si Jenny. Ako rin, sagot niya. Hihilingin ko lang na mas maaga sana ako naging matapang. Tumakbo si Clara Elise papalapit sa kanila. Dala ang isang papel na may guhit, isang bahay, 3 tao, at isang araw na maliwanag. Inabot niya yon sa mga magulang.
Eto tayo, sabi niya. Tinanggap ni Jenny ang papel. At sa simpleng guhit na yon, nakita niya ang lahat ng pinagdaanan, ang kasunduan, ang takot, ang laban, ang katotohanan, at ang paghilo. Hindi na kailangan ng malalaking salita. Hindi na kailangan ng pangakong walang hanggan. Ang natira na lamang ay ang araw-araw na pagpili na maging tapat, maging buo at manatili. At sa pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng tubo, may isang bulong na tila sumabay sa kanilang paghinga, na ang tunay na tahanan ay hindi lugar na minana o ipinaglaban. Ito'y pinipiling itayo, araw-araw, sa gitna ng liwanag at anino. Doon sa katahimikang yon, tahimik na nagtapos ang kanilang kwento. Hindi dahil wala nang mangyayari, kundi dahil natutunan na nilang harapin ang anuman ng magkasama. Ang kwento ni Jenny Diaz at Jayden Suarez ay hindi lamang isang salaysay ng pag-ibig na ipinanganak sa kasunduan, kundi isang masusing paglalakbay ng tao sa pagitan ng takot at tapang, pananahimik at katotohanan, pagmamay-ari at malayang pagpili. Sa kabuuan ng kwento, malinaw na ipinakita ng tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa kilig, kundi kadalasan ay umuusbong mula sa sakripisyo, pag-unawa at paninindigan sa tama kahit masakit. Isa sa pinakamahalagang aral ng kwento ay ang katotohanan ng ang mga desisyon ng nakaraan ay may epekto sa kasalukuyan at hinaharap. Ang kasunduan na nag-ugat sa utang at kasakiman ng mga nauna ay naging tanikala sa buhay ni Jenny. Isang tanikalang hindi niya ginusto, ngunit kinailangan niyang pasanin. Ipinapaalala nito na ang mga lihim kapag hindi hinarap ay nagiging multo na patuloy na bumabalik. Walang kasunduan. Gaano man katagalang lumipas, ang tunay na nawawala kung hindi ito hinaharap ng may pananagutan. Kasabay nito itinuturo ng kwento na ang katahimikan ay hindi laging kabutihan. Sa maraming pagkakataon, pinili ng mga tauhan ng manahimik upang umiwas sa gulo. Ngunit sa huli, ang katahimikang yon ay lalong nagpalalim sa sugat. Nang piliin ni Jenny na magsalita, hindi niya yun ginawa upang maghiganti o maglinis ng pangalan, kundi upang ituwid ang naratibo at protektahan ang susunod na henerasyon. Dito'y pinakikita na ang katotohanan, kahit masakit, ay may kakayahang magpalaya, hindi agad, hindi madali, kundi tiyak. Malinaw ring inilalahad ng kwento ang pagkakaiba ng pag-ibig bilang obligasyon at pag-ibig bilang pagpili. Sa simula, ang pagsasama ni Jenny at Jayden ay produkto ng tungkulin, isang kasunduang walang init, walang pangarap at walang pag-asa. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa tahimik na kabutihan at unti-unting pagbagsak ng mga pader, natutunan nilang piliin ang isa't isa araw-araw. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ay hindi isang pangakong minsan lang binibigkas. Ito ay isang desisyong paulit-ulit na ginagawa sa gitna ng pagod, takot at pagdududa. Isa ring mahalagang aral ang tunay na kahulugan ng lakas. Sa kwento, ang lakas ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng kapangyarihan, pera o impluwensya. Sa halip, ang lakas ay makikita sa kakayahang umami ng pagkakamali, humarap sa responsibilidad at ipagtanggol ang tama kahit may kapalit. Si Jenny, na minsang itinuring na biktima ng kasunduan, ay naging larawan ng lakas bilang ina. Isang lakas na tahimik, ngunit matatag. Ang kanyang tapang ay hindi sumisigaw. Ito'y nakaugat sa malinaw na layunin. Ang hindi ipamana ang kasalanan at takot sa kanyang anak. Mahalaga ring bigyan ng diin ang tema ng pagiging magulang bilang moral na paninindigan. Nang dumating si Clara Elise sa kanilang buhay, nagbago ang timbangan ng lahat ng desisyon. Hindi na sapat ang kompromiso kung may nasasagasaan na kinabukasan. Ang pagiging magulang, ayon sa kwento, ay hindi lamang pag-aaruga ng pisikal na pangangailangan, kundi pagprotekta sa dignidad at pagkatao ng anak. Kahit laban sa sariling pamilya o sistemang matagal nang umiiral. Itinuturo rin ng kwento na ang kapatawaran ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbalik sa dati. Ang pagpapatawa ni Jenny sa tiyuhin niyang si Rafael ay hindi nagresulta sa muling pagsasama o pag-aayos ng relasyon sa tradisyonal na paraan. Sa halip, ang kapatawaran ay naging daan upang wakasan ang siklo ng kasinungalingan at pananagutan.
Ipinapakita nito na ang pagpapatawad ay hindi para burahin ang nakaraan, kundi para hindi na ito maging hadlang sa hinaharap. Sa huli, ipinakita ng kwento na ang tunay na tahanan ay hindi minamana. Ito'y itinatayo. Hindi sapat ang lupa, pangalan, o yaman upang matawag na tahanan ng isang lugar. Ang tahanan ay nabubuo sa araw-araw na pagpili ng katotohanan kaysa ginhawa, ng tapang kaysa takot, at ng pag-ibig na malaya kaysa pag-ibig na ipinipili. Ang katahimikan na natamo ni Jenny at Jadon ay hindi